Isang tanong tungkol sa baha, isang sagot na ikinatawa ng buong studio. At ilang segundo lang, nauwi ito sa mainit na debate online. Kapag ba komedyante ang nagsalita, automatic ang joke lang ang lahat? O may mga biro na kahit walang intensyong manakit, pwede pa rin makababa sa pagkatao ng isang buong komunidad? Dahil para sa dating Pinoy Big Brother housemate na si Rita Gabiola, hindi lamang basta punchline ang narinig niya. Para sa kanya, tila ginawang katatawanan ang pagkakakilanlan, kahirapan at dignidad ng kanyang mga katribong badyaw. Kaya ang tanong, joke lang ba talaga ang sinabi ng Cool Pals? O lumampas na sila sa linya? Pero bago tayo pumili ng kakampihan, alamin muna natin ang buong konteksto. Ang video na ito ay hindi ginawa para mang-atake o magpakalat ng galit laban sa kanino man. Susuruin natin ang mismong mga sinabi, ang reaksyon ni Rita Gabiola, ang depensa ng mga nagsabing comedy lang iyon, at ang mas malaking problemang nakatago sa likod ng kontrobersya. Dahil baka sa sobrang pagtatalo kung sino ang tama at mali, nakakalimutan na nating pag-usapan ang mga taong ginawang sentro ng biro. Nagsimula ang lahat sa episode 1014 ng The Cool Pals na pinamagatang Stress Dizon. Bisita nila rito si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Mahigit isang oras ang buong episode at isa sa mga pinag-usapan nila ang matagal ng problema sa pagbaha, partikular na sa Metro Manila. Habang nagpapatuloy ang usapan, nagtanong si Nonong Balinan kung bakit wala pa raw siyang nakikitang balita tungkol sa badyaw na nasalanta ng baha. Sumagot naman si Secretary Dizon ng sanay sa tubig. At mula roon, sunod-sunod na ang mga hirit. Nagbiro si Muman Reyes na kapag lumusong ka sa baha, baka may matapakang kang badyaw. Sumunod naman si James Caraan at ginawang biro ang tambol na karaniwang nakikita sa ilang badyaw na nanghihingi ng limos sa lansangan, na para bang maaari raw itong gamitin bilang floating device. Humirit pa si Nonong tungkol sa tambol na gawa sa PVC pipe. At syempre, dahil comedy podcast ang Cool Pals, nagtawanan ang mga nasa studio. Ang mismong maikling segment ay pinost din sa social media accounts ng programa at kalaunan kumalat online. Para sa ibang viewers, harmless joke lamang iyon. Pero para sa iba, hindi nakakatawa ang paggamit sa isang mahirap at matagal nang minamaliit na komunidad bilang punchline. At isa sa mga pinakamatinding tumututol ay si Rita Gabiola. Nakilala si Rita Gabiola noong 2016 matapos mag-viral ang kanyang larawan sa Pahiyas Festival. Tinawag siyang Badyaw Girl at kalaunan ay naging housemate siya sa Pinoy Big Brother Lucky 7, ang season D na sinalihan noon ni Nonong Balinan. Kaya nang mapanood ni Rita ang viral segment, hindi niya itinago ang galit at sama ng loob. Direkta na tinanong ang mga nasa podcast, anong tingin niyo sa amin? Mga basura? Para kay Rita, ang birong maaaring may matapakang badyaw sa baha ay hindi lamang ordinaryong joke. Ang dating nito sa kanya ay para bang ang mga katribo niya ay mga bagay na maaaring tapakan at pagtawanan. Tinuligsa rin niya ang biro tungkol sa kanilang tambol. Ayon kay Rita, aminado siyang may mga badyaw na napipilitang mamalimos. Pero para sa kanya, hindi yun sapat na dahilan para maliitin ang kanyang buong komunidad. Ipinunto rin niyang kapag may bagyo o sakuna, pakiramdam niya ay madalas hindi nabibigyan ng sapat na atensyon at tulong ang kanilang grupo. Maaaring matindi at emosyonal ang mga salitang ginamit ni Rita, pero malinaw ang sentro ng kanyang mga mensahe. Badyaw man sila, pare-pareho pa rin silang tao at karapat dapat igalang. Ngunit dito nahati ang opinyon ng publiko. Ipinagtanggol ng ilang netizens ang Cool Pals. Ayon sa kanila, kilala ang programa sa walang prenong biruan, dark humor at mga paksang hindi karaniwang pinapasok ng mainstream shows. Comedy podcast daw iyon, hindi newscast, classroom o opisyal na pahayag. Kung papakinggan ang buong episode, maliit na bahagi lamang nito ang viral clip at posible ring wala namang intensyong magpakalat ng galit o hikayatin ang sinuman na saktan ang mga badyaw. Mahalagang banggitin iyon. Hindi sapat ang isang maikling clip para husgahan ang buong pagkatao ng mga host. Pero sapat ang clip para suriin ang mismong birong malinaw nating narinig. Dahil isang bagay ay maaaring ginawa bilang comedy at maaari pa ring makasakit. Hindi kailangan mamili sa pagitan ng dalawang katotohanan iyon. Maaaring wala silang masamang intensyon, pero maaaring nakasakit pa rin ang naging epekto. At dito, pumapasok ang mahalagang tanong. Kapag sinabi nating joke lang, nawawala na ba agad ang pananagutan sa epekto nito? Para maintindihan kung bakit mabigat ang biro para kay Rita, kailangan nating makita kung sino ang mga taong tinutukoy nito. Ang tinatawag nating badyaw ay bahagi ng mas malawak at magkakaibang Sama Badyaw community. Marami sa kanila ang mas gustong kilalanin bilang Sama o Sama de Laut. Meron silang mahabang kasaysayan bilang mga mandaragat, manggingisda, divers at mga komunidad na malapit ang pamumuhay sa dagat, partikular sa Tawi-Tawi, Sulu Archipelago at iba pang bahagi ng Mindanao. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat sila ay nakatira sa bangka, mahusay lumangoy o sanay sa kahit anong uri ng baha. Hindi rin lahat ng badyaw ay namamalimos dahil sa kahirapan, armadong sigalot, displacement, kakulangan ng
oportunidad at hirap sa pagkuha ng mga dokumento, may ilang pamilyang napilitang lumipat sa iba't ibang lungsod. May mga sama badyaw ring walang birth certificate at kapag walang dokumento, mas mahirap pumasok sa paaralan, kumuha ng trabaho, magpagamot at tumanggap ng serbisyong pampubliko. Kaya kapag ang buong pagkakakilanlan nila ay ginawang katumbas lamang ng pamamalimos, tampol o pananatili sa kalye, nabubura ang mas komplikadong kwento sa likod ng kanilang kalagayan. Hindi sila namamalimos dahil bahagi iyon ng kanilang kultura. May mga napipilitang mamalimos dahil limitado ang kanilang mapagpipilian. At minsan, mas madali para sa atin na tawanan ang nakikita natin sa kalsada kaysa tanungin kung bakit sila napunta roon. May mga netizens ding nagkwento ng kanilang hindi magandang karanasan sa ilang badyaw na nanghihingi ng pera. May mga nagsabing kinukulit sila, nagagalit kapag hindi nabigyan, o minsan ay nagsasalita ng masama. May karapatan ng mga taong iyon na ikwento ang kanilang karanasan. Kung may isang individual na nananakot, nangungulit o gumagawa ng masama, dapat punahin ang kanilang ginagawa. Pero hindi rin makatarungan na gamitin ang kilos ng ilang tao para husgahan ang isang buong lahi o komunidad. Kung may isang Pilipinong gumawa ng krimen sa ibang bansa, ayaw nating sabihin kriminal ang lahat ng Pilipino. Ganun din dapat ang pamantayan natin sa mga badyaw. Punahin ang maling kilos ng isang tao. Huwag gawing kasalanan ang kanyang pinagmulan. Sa comedy, may tinatawag na punching up at punching down. Kapag ang biro ay tumama sa makapangyarihan, sa mga opisyal, bilyonaryo o institusyon na may kontrol sa lipunan, madalas itong nagiging satire. Pero kapag ang punchline ay isang komunidad na salat sa pera, kulang sa representasyon at matagal nang nakaranas ng diskriminasyon, mas mabigat ang bagsak nito. Sa episode, naroon mismo ang pinuno ng DPWH. Isipin ko ang matinding biro ay nakatuon sa kapabayaan ng gobyerno, maling flood control projects o mga opisyal na hindi napapanagot. Yun sana ang malinaw na punching up. Pero nang ang badyaw na ang naging punchline, para sa mga kritiko ay bumaba ang target mula sa makapangyarihan patungo sa mga taong halos walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili sa national media. Hindi ibig sabihin nito na bawal nang gumawa ng biro tungkol sa sensitibong paksa. Hindi rin ibig sabihin na kailangan nating sang-ayunan ang lahat ng sinabi ni Rita. Pero sa comedy, hindi lamang tanong kung nakakatawa ba. Mahalaga ring itanong sino ang pinagtatawanan at ano ang maaaring maging epekto kapag paulit-ulit nang ginagawang punchline ang grupong iyon. Sa pinakahuling report, habang ginagawa ang video na ito, wala pang nakakitang opisyal na tugon mula sa Cool Pals o sa mga host tungkol sa puna ni Rita. Kung maglalabas sila ng sagot, hindi naman kailangang isuko nila ang pagiging komedyante. Maaari nilang ipaliwanag ang konteksto at intensyon ng kanilang biro. Pero maaari rin nilang pakinggan kung bakit masakit iyon para sa mga taong direktang tinamaan. At ang paghingi ng paumanhin ay hindi otomatikong pagkatalo. At ang pagtanggap na may birong hindi naging magandang bagsak ay hindi katapusan ng comedy. Sa kabilang banda, hindi rin dapat mauwi ang usapan sa pagbabanta, pambabastos o pagkansela sa buong pagkatao ng mga sangkot. Kung fan ka ng Cool Pals, hindi mo kailangan murahin si Rita para ipagtanggol ang mga paborito mong komedyante. At kung kampi ka kay Rita, hindi mo rin kailangan magbanta o mangharas ng mga host. Ang dapat suriin ay ang mga salitang sinabi, hindi ang pagwasak sa buhay ng nagsabi. Sa huli, baka hindi lamang ito kwento tungkol sa Cool Pals at Rita Gabiola. Salamin din ito ng paraan ng pagtingin natin sa mga taong nakikita nating namamalimos sa jeep, kumakatok sa bintana o may hawak na tambol sa kalsada. Nakikita ba natin sila bilang istorbo? Bilang katatawanan o bilang mga taong may sariling pangalan, pamilya, kultura at pangarap? Maaaring ilang segundo lamang ang isang joke, pero para sa mga taong buong buhay nang nakakaranas ng pangmamaliit, maaaring mas matagal ang epekto nito kaysa sa tawanan. Kaya para sa inyo, joke lang ba ang sinabi ng Cool Pals o lumampas na sila sa linya? At kung kayo ang nasa posisyon nila, magpapaliwanag ba kayo? Hihingi ng paumanhin o paninindigan ang biro? I-comment ang inyong opinion, pero makipagdiskusyon ng maayos at walang personalan. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga kwentong sinusuri ang magkabilang panig, mag-like, mag-subscribe at i-share ang video. Dahil sa likod ng bawat viral na kontrobersya, may mas malalim na kwentong kailangan marinig.